Dahil sa iba't ibang isyu sa mga pogo, ipinagbawal na rin ang operasyon niyan sa Iloilo City. Ipinakita naman sa pagdinig ng kamera ang pagtutorture sa ilang dayuhang nasagip sa mga pogo. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Kahit nakadapa na, tuloy pa rin ang pananakit sa babaeng yan na pinagsuspetsahang tatakas para magsumbong sa mga otoridad. Ang isang ito naman, kinukuryente habang nakaposa sa bed frame. Ang lalaking ito, hinahampas sa ulo. Ililigtas sana siya pero hindi na naabot ang buhay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang mga video ng panonorture ipinalabas sa pagdinig ng kamera tungkol sa mga pogo. Pinagtalunan pa kung pwede nga bang ipalabas ang mga video dahil mapapanood ang live stream ng kahit sino. There are kids who may view these videos. A testimony and stories is enough. What we are trying to portray here is the evil of the illegal activities. It was done by other foreigners in cahoots with Filipinos. Ayon sa ilang dayuhang nailigtas ng PAOK, pumapasok sila sa bansa bilang turista, saka sila kukuha ng working visa. Pero hindi ang pogong pinapasukan ang nakalagay na kumpanya. Ang dayuhang ito, kinidnap at dinala sa Porac Pogo noong June 2 at nailigtas ng PAOK noong June 5. 150 na dayuhan ang nadatnan doon. 280 naman ang nadatnan ng salakayin ng Pogo sa Bamban, kabilang ang dayuhang ito. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo, binenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. And these operations have uncovered the extent of criminal activities associated with Pogos. From serving as a hub for human trafficking to engaging in crimes and cybercrimes like love scams, loan scams, kidnappings, prostitution, murders, and a nest for international wanted persons. Halos kapareho raw nito ang mga scam farms sa ibang bansa.